meeting. Okay, gusto nating malaman ang pinakasikreto ng negosyo na to. Okay, tatawagin ko na, walang iba, kundi si Miss Abby Serrano. Palakpakan naman natin! Thank you, Kuya Chris! Good morning! Morning! Yan, ang mga hindi gremlins, hindi dumami na sumulod sa ulan, no? Okay, so palakpakan nyo naman yung sarili nyo. Grabe yung ulan sa labas, bumabaha na. Lampas tayo, joke lang. Kinabahan sila, makakauwi pa ba ako? Yan, nagpunta pa rin kayo dito. Bakit? Kasi gusto nyong aralin yung negosyo. Sino po ba dito yung mga less than 6 months na member? Taas ang kamay. Okay, yan, marami. 6 months to 1 year. More than 1 year. Okay, so marami rin. Okay, so bakit ko ba ginawa tong training na to? Kasi marami po. Opo, alam natin, pinapag-aralan po natin paano ba mag-prospect. Paano makakuha ng prospect, offline or online. Tama ba? Yes! Pero once nakakausapin mo na, hindi mo na alam kung anong sasabihin mo. Tama? Tanong. For example, may nag-chat sa'yo. Ano yung V-Mobile? Anong sagot mo, Ate Shirley? For example, ano ba yung V-Mobile? Nakita ko sa ads. Anong sagot mo usually? As sinasabi ko sa kanya is networking marketing. Networking marketing. Okay, network marketing. Okay, so network marketing business opportunity. 4 words lang yon. Sasabi mo. Okay, so for example, pag ganun kasi, minsan, alam natin kung paano mag-prospect, pero pag tinanong na tayo, ano nga ba sasabihin ko? Magsisend na lang ba ako ng video link? Magsisend na lang ba ako ng website link? Ano nga ba talaga? Okay, so ginawa ko po ito. Ngayon, ito po, pangatlong beses ko palang ititrain sa V-Mobile. Okay, first time po na maging open to all V-Mobile members. Ito po yung first time ko na diniscuss to. Hanggang labas po yun. Okay, wala pong ulan kasi nun. Okay, ito naman po yung second time. Ipapakita ko lang po sa inyo kasi syempre, iisipin nyo na worth it ba yung pinunta ko dito na sumugod ako sa ulan, ang init na wala ng aircon, tama? So, worth it ba? Meron po mga ilan po na nagsabi na naka-attend ng training. So, ito po yung mga ilan. Sabi po ni, si Jovi, sabi niya, super effective. Been doing the techniques ang OSA. Currently mastering, must attend training. So, tinag niya yung mga downlines niya. Tapos, one of my leaders sa Bulacan, so si Pinky, sabi niya, super ever effective ang dapat secret yan. Talaga matetest mo sino yung talagang qualified to be part of your team. Kaya sayang kung hindi mo ito makikita, lalo na yung mga new member. Kaya po i-congratulate ko po kung kayo po ay new member kasi at least magagawa nyo to ng tama. Okay, so sabi nung isa rin sa mga leaders ko, sabi niya very effective, mas mapapadali ang pag-network nyo kung matututunan nyo yung strategy, tapos hindi na kayo magsasayang ng oras. Usually kasi ang prospect, marami yung sinisingit hanggang sa nagpaikot-ikot na kayo, hindi mo alam kung paano mo tatapusin. Tama? Personal or online, minsan umaabot kayo ng 2 oras pakikipag-usap, hindi mo alam kung paano tatapusin. Tama ba? Yes! Okay. So yung mga sumagot po ng yes, yun lang po yung mga nagpa-prospect. Okay? So yan. Sabi naman yung isa, sabi ni Ate Jinky, sabi niya, super effective siya, super okay yung result. So, ano ba yung sinabi niyang result? Naka 5 DRs siya in 2 weeks. Sino yung gusto maka 5 DRs in 2 weeks? Okay. Pwede ba may... Actually, ako within a week, this week, 4 DRs. Okay ba yon? Yes! Okay. So, yan. So, sabi rin ni Pia, sabi niya, super useful sa negosyo. And ito yung isa sa mga power leaders ko. That time kasi ito, pinost nila June pa. Okay? Nung after ng training ko. So, sabi niya pala, dahil sa training na to, naging umabot ng G11 ang DRs ko. Sino gusto umabot ng G11? Okay? As of now po, more than G25 na po siya. Okay ba yon? Yes! Okay, so in-apply niya lang yung strategy. And also, yung tahimik kong best friend, sabi niya, ginamit niya yung strategy, super nasisave daw yung oras niya, and hindi na masakit sa ulo ang pagsagot sa objections,
less na ang rejections, and stress-free na ang networking life. Sino yung gusto less ang rejections sa lahat ng kausap niya? Okay. So, tama yung market ko. And also si Ryan kasi, nung na-meet ko to, medyo nahihirapan siya nung paano gawin yung negosyo. Then, umattend siya ng training. So, sabi niya, super effective daw yung natutunan niya. And I learned a lot. Happy ako kasi makatulong ako sa ibang tao at nabibigyan ko sila ng business opportunity. In-apply niya yan because after nun, nagkaroon siya ng another DR. Okay ba yon? Yes. Okay. So, ngayon, sisimulan na po natin yung negosyo. Pasensya na po, pawisin talaga ako ng aircon. Okay? So, ano po ba yung pare-pareho niya? Yung mga umattend po ng training at inuulit lang to, tahimik lang po tayo. Okay? So, ano po ba yung pagkakapare-pareho niya? Any guess? Sponsoring. Ano? Meaning sponsor. May nag-i-sponsor? Ano? Eric? Fast food? Hindi. Pero, oo, tama yung pero hindi yun yung hinahanap kong sagot. Ano pa? Sige pa. Franchising. Franchising, hindi rin. Endorser. Hindi rin. Business. Hindi rin. Dito sa slide na to. Parehong kilala. May networking. Hindi rin yun yung hinahanap ko sagot. May chicken. May chicken. Alam mo ba, nung pinost ko tong picture na to, tapos tinanong ko rin yan, grabe umabot ng 300 comments. Kung naalala yung mga taga South Korea pa dyan na nandito sa Pilipinas. Pinost ko sa Facebook, umabot ng 300 comments, grabe. May nagsumagot ng napakalalim, like, lahat sila nag-start sa ilalim, tapos parang V-Mobile, may mga nireject sila hanggang sa naging successful, na grabe, di ba? Ang deep. Okay? Meron naman kasing babaw na lahat po sila, lahat may ketchup. Okay. So, yan. Ano nga ba yung hinahanap ko na term? Lahat po sila merong sistema. Okay? Kaya nga sila successful for the next 20 years, magiging successful pa rin ba sila? Yes. Kasi meron silang sistema. Ano ba yung sistema na meron sila? Okay? So, meron silang business system. Pansinin nyo, lahat nag-i-start na nag-a-advertise. Tama? Yes. Pinapalam nila na may McDo, Inasal, Jollibee, KFC. Okay? And then after mag-advertise, okay, yan yung mga advertisement, pare-pareho sila may ganyan. And then, pare-pareho, pag nakita na ng mga tao, lahat ba pupunta sa counter? Yes. Yung mga nagustuhan, tama? O order ngayon ng gustong pagkain. Lahat sila, kahit ano yan, McDo, Jollibee, KFC, mga nasa lahat yan, ganyan ang ginagawa. After niyan, nasusunod, lahat kayo sa lahat kayo pang Max, gano'n. Okay, kinipas. Pero yung susunod dyan, kakain agad, hindi mo na. Lulutuin mo na nila. Okay. So, after mag-order, kung walang stock na, syempre, diba lulutuin nila? Wait for 5 minutes, sir. Okay lang. Maganon. So, yan. Lulutuin nila. After maluto, ngayon, i-deliver na nila dun sa dining table mo and happy customers. Tama? Yes. So, ever since na tinayo yan, ganyan lang ba ang sinusunod nila? Yes. Worldwide, pare-pareho ba sila na sinusunod? Yes. 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 And for the next 20 years, dahil naging successful sila dahil sa sistemang meron to, for the next 20 years, magiging successful pa rin ba sila? Yes. Yes. Okay? So ngayon, ano po ito? Call center. Okay, tama si Mark. So, ito po ay isang call center company. Call center. Hindi, bakit ko ba yan sinama? Kasi po, before po ako nag-D-Mobile, I was a call center agent. Joke lang. So, call center agent po ako for 5 years. Okay? Sino pong call center agent dito? Sino pong alam na may call center sa Pilipinas? Okay, yan. Nagkakaintindihan po tayo ngayon. So, ngayon, ayan. You know? Hindi po ako V-Mobile pa nun. Saan ka niyan? May premonition lang. Okay? Payat ko pa dito, no? Sobra. Nakakataba po yung mag-mobile. Okay. So, ngayon, as a call center agent po, naranasan po namin na, di ba, kami, gabi nag-work, tama? Alam niyo po kasi, sino po nakaka-experience ng graveyard shift? Kahit anong industry. Ayan, si Mark,
Ayan sila Eric. Sir, anong ano mo? Work? Macho dancer? Ganun. Web design. Web designer, pero graveyard shift. Okay, so yan. So kapag graveyard shift ka, kasi kahit anong tulog mo sa umaga, kahit 12 hours ka matulog ng umaga, pagdating mo sa gabi, sa work, antok ka pa rin, tama ba? Yes. Okay, yung mga nakaka-relate. So, antok na antok po kami kapag nagko-calls, pero nade-deliver pa rin namin kung ano yung kailangan namin gawin sa trabaho. Okay? Naka-experience po ako, nagtatype po ko tulog, gumaganyan, no? Seryoso! Okay? Pero bakit ba tuloy-tuloy pa rin yung trabaho namin? Di ba dapat shutdown na yung utak mo nun? Tama? Kasi meron din kaming sinusunod. Okay? So, kaya katulad niya, pagod ka na, puyat ka na, emotional stress from the customers, from the callers, di ba? So yan, meron din kasi kami tinatawag na sistema. Ito po yung palagi nyo nakikita sa yung mga old members na nakikita nyo sa mga news feed or post or status ng mga existing leaders na umattend nito, training na to. Okay? Ito po yung strategy na yon. Call flow. Okay? So last May, if I'm not mistaken, or June. So, parang nag-hit sa akin na, bakit ganon? Bakit hindi ko na-incorporate yung pagiging call center agent ko sa pagiging networker ko? Okay? Napakadali pala pag pinag-integrate yung dalawa. Okay? So, ngayon, ano ba yung call flow? Ang call flow po, yan ang tinitraining namin for 1 to 2 months. Okay? As a call center agent, nagtitraining po kami ng ganong katagal. 8 hours a day. Para lang ma-master yung call flow. Ano yung ma-master? Call flow. Call flow. Okay? So, na-master namin yung call flow. Ano ba yung call flow na yan? Ibig sabihin yan yung from opening to closing. Ibig sabihin, meron kaming parts of conversation sa mga callers. Naintindihan? Okay? Etong call flow na to, hindi po namin yan pwedeng i-avoid or gumawa kami ng sarili naming call flow. Hindi pwede. Kung ano yung sinabi ng client or ng mga clients namin na from US, okay, yun ang kailangan namin sundin na call flow. Okay? May sistema. Kaya nga for 1 to 2 months na tinitraining sa amin yun, kahit tulog na siguro kami, dahil yun ang tinatak sa isip namin, yun pa rin ang lumalabas sa bibig namin. Naintindihan? Okay. So ngayon, gusto nyo ba na kahit tulog ka na, inaanto ka na, nakipag-chat ka sa mga prospects mo online, tama pa rin yung chinachat mo? Yes. Yes. Okay ba yun? Yes. Napakadali talaga, promise. As in, sa 2 years na po ako sa negosyo, this year ko lang nalaman na ganun lang pala talaga siya kadali. Okay? So, yan. So, ano ba yung call center call flow? So, una is yung opening. Opening, ibig sabihin yun yung thank you for calling, for example, Xbox customer support, mga ganon. Okay? So, yun yung opening. Yung probing naman is nagtatanong. Nagtatanong kami ngayon kung ano yung name nila, ano ba yung concern nila, yung data nila. For example, sa Citibank, so kailangan may mga i-verify na info. Tama? Nakakasunod? Yes. Okay. So, susunod naman yung paraphrasing. So, since nalaman mo na yung tanong or yung concern ng caller, uulitin namin ngayon. I understand you're calling because para malaman ng caller na alam namin yung concern niya. Okay? Sumunod naman is yung profiling. Again, yung mga info nung caller. Sumunod, yung solution. Ibibigay na namin ngayon yung solution dun sa concern nung caller. And after that, meron pong mga companies or clients na kailangan namin mag-upsell or mag-offer kami na kahit anong products ng company na pinag-workan namin. Okay? So, yan yung upsell. And then, susunod is, i-close namin yung deal pag dun sa from upsell.
And then, after that, yung last na is yung closing, which is, thank you and have a great day. Okay, ngayon, tandaan nyo, nag-probing. Nagtanong kayo, how may I help you today? Tama? Alam nyo na ba yung pwede maging sagot? Pwedeng alam nyo na. Pwedeng mag-jump kayo dito sa solutions, pero as a call center agent, mag-determinate kapag ginawa mo yon. Because kailangan mong dumaan sa paraphrasing profiling before ang solutions. Okay? So, ganun yung concept. Ang call flow, hindi namin siya pwedeng rambulin. Hindi rin pwedeng mag-skip kahit isang step. Naintindihan? Okay. And also, dito po sa call flow, meron di ba sinasabi, minsan yung may mga accounts na kailangan mo mag-upsell. Okay? So sa pag-upsell, hindi po kami kailangan mag-convince ng caller. Bakit? Kasi upselling and closing the deal is just part of the call flow. Wala kaming pakialam kung bumili or hindi yung caller. Basta ang importante, mag-offer kami. Ibig sabihin, outcome dependent na kami. Hindi. Okay? Ibig sabihin, part is kailangan mo talaga mag-offer. Bumili yun, yung caller or hindi, wala kaming pakialam. Ganun ang mindset ng call center agent. Naintindihan? Okay. And dun sa pagko-close ng deal, for example, may objection siya once or twice, pag ayaw, okay. Then we close the conversation. Again, wala kami pakialam kung bumili yung caller or hindi. Ang importante, makumpleto yung call flow. And ganun din po yung concept as a networker. Meron din pala tayong tinatawag na call flow, na kailangan makumpleto natin from opening to closing na hindi nirarambol at hindi ka nag-i-skip. So, hindi mo kailangan makipag-usap ng 2 hours sa kausap mo. Dahil ang ending niyan, baka iniisip mo is nagko-convince ka na. Okay? Kahit ayaw mag-convince sa tao, okay? Kahit ayaw mag-convince sa tao, pag hindi kasi organized or hindi mo alam yung sasabihin mo, may tendency na at the end of the presentation, nagkakaroon ka na ng convincing skills, which is a no-no. Okay? This business is not a convincing business. Naintindihan po? Okay. So, yung mga principles niyan is i-discuss kayo sa isa pang training, which is yung networker's mindset. Okay? So, yan. Ngayon, okay na ba sa inyo na i-discuss ko ngayon yung call flow as a networker? Yes. Para ako naliligo, di ba? Ang init. Talagang galleria. Okay? So, yan. First is opening. What if naman, ikaw yung nag-invite? Okay? Ito po. By the way, yung scripts po, hindi po siya galing sa akin. Okay? Pero yung, for example, nakita mo yung script, minsan kasi napansin ko, yung script, hindi rin siya nagagamit ng tama pag hindi mo alam yung flow. Kasi ginamit mo yung script, pero biglang sumingit si prospect, okay? Once na nakakausap kayo na iba't ibang prospect, meron talaga mga sasingit yan. Magkano yung puhunan, magkano yung, di ba? Okay? So, hanggang sa mawala na kayo dun sa conversation flow nyo. Okay? So, kaya itong scripts are not mine. Pero yung flow, or yung strategy, or yung concept, yun yung naisip ko. Naintindihan? Okay, baka sige sabihin, galing yan kaya ano. Okay? So yan. What if ikaw yung mag-invite? Ito yung pwede mo maging script. Hi, for example, hi Mark, okay? Naghahanap po ako ng mga taong open-minded at willing matuto kung paano kumita ng additional income working part-time. Okay? Hindi ko po may papangako kung pwede kayo dito, pero tanungin ko na din po kayo. So, ibig sabihin, dun pa lang, hindi mo na sinasabing, kailangan ka dito. Pero totoo, kailangan mo, kasi mo 700 eh. Okay? So, yan. Basta hindi dapat ma-feel ng kausap mo na kailangan or binibentahan mo siya. Naintindihan? Tayo rin naman, di ba? Ayaw natin na binibentahan. Tama ba? Yes.
Okay. So, let's put the concept natin. Or nasa bahay po kayo? Nakakasunod? Okay. So, pwede rin iba-iba yung ending. Pare-pareho yung umpisa, iba-iba yung ending. So, ito yung isa. Open po ba kayo sa isang side project na pwede kayong kumita ng additional income na hindi makakasagabal sa kung anong ginagawa niyo sa ngayon? Bahala kayo. So, open po ba kayo sa isang income opportunity na pwede kayong kumita ng additional income kahit busy kayo? Okay, ito lang po yung mga ilan sa mga scripts na pwede nyong kopyahin. Okay? So, what if naman OFW yung prospect mo at ikaw yung nag-i-invite? Okay, hindi siya ang nag-inquire sa'yo ha, ikaw ang nag-i-invite. So, ngayon, hi, plano niyo po ba maging OFW habang buhay? Harsh no, pero okay lang yan. So, may sinimulan akong bagong business kung saan pwede kong kumita ng full-time na income kahit kahit nandito kayo sa Pinas. Yung partner ko, kumikita na siya ng kung sino man yung kilala nyo na OFW. For example, sila Mark Madonna, sila Josie Espeo na galing South Korea, sila Kuya Jun, yan, mga OFW. So, amount of income kada buwan. Huwag po kayong mag-imbento ha, basta sure na meron talaga kayong kilala. Okay? Again, ito na naman. Hindi ako sigurado kung para sa inyo po ba ang opportunity na to. Hindi din ako sigurado kung qualified po ba kayo. Why? Kasi on talking sa pagkausap po sa prospects, hindi po lahat pinapasali natin. What? Okay? Hindi lahat pinapasali natin. Lahat lang po ng qualified. Why? Kasi po, nakaranas ba kayo na kahit, paano ba yun? Kahit anong kausap nyo is negative pa rin siya. Diba? Kahit anong mindset mo, negative pa rin siya. Meron naman na nag-join, after joining mawawala. Kasi bakit? Hindi mo na-qualify. Hindi mo na-qualify kung talagang para sa kanya ba yung opportunity. And dahil gusto mo lang ng 700, ewan ko lang po sa inyo pero para sa akin, mas nahihirapan po kasi ako na nag-join yung isang tao tapos biglang mawawala kasi mas nakakain yung oras ko pag follow up. Tama? Doon sa mga mentors, nakaka-relate? Yes. Okay, so mas maganda kung yung sasali talagang makikita mo gagawin yung negosyo. Okay ba yun? Yung hindi ka na mangungulit doon sa bagong pay-in mo na mag-training, na makinig ng mga training videos, tama? Yes. Okay, so yan, kina-qualify mo ngayon. So, pero tanungin ko na din po kayo, kung may papakita ko sa inyong paraan kung saan kikitain yung kinikita nyo dyan sa abroad, pero hindi nyo kailangan iwanan ng pamilya nyo sa Pinas, gusto nyo bang malaman kung ano yon? Alam nyo, napakadali nito. Bakit? Copy-paste lang eh. Pag nireject ka, dinedma ka and so, nahirapan ka. Diba? Copy, paste. Diba? 2 seconds, 5 seconds of your time. Alam niyo po, usually, nagka-copy-paste po ako ng mga ganyan. Kasi ang ideal po na tinuro sa amin ni Jester is to talk to 30 people a day if you want results within a year. Nagulat kayo, no? Kaya pala wala ako resulta, 3 tao lang sa isang linggo ko nakausap ko eh. Okay? So si John Jester Ching po, isa sa mga mentor ko na top 9 millionaire po siya as of May 2012. Okay? We don't have rankings yet, so hindi ko alam kung anong top niya ngayon. Right? So, yun yung tinuro niya, to talk to 30 people a day. But, you don't need to talk personally. So, ang ginagawa ko ganito, copy-paste lang. And wala pang 20, ang dami na nagre-reply, I'm telling you. Okay? So, imposible talaga na hindi ka magka-resulta dito sa strategy na to nang hindi ka nadadalian. Super dali niya. Alright. What if naman, sila yung nag-inquire? Ibig sabihin, sila yung nagtanong, ano yung V-Mobile, ano yung ano. Di ba usually ang sinasagot mo? Panoorin mo yung video. Ito. Di ba? Or sasabihin mo, CDO, Convenience, Discount, and Opportunity. Hindi mo alam kung paano masagutin. So, paano pag nag-inquire sila? Ito yung sasabihin mo. For example,
Again, favorite si Mark ngayon, nakita ko eh. Hi Mark, this is Abby Serrano. I'm calling you dahil sa hinihingi niyong additional information from my add-on, for example, website or Facebook. Okay, tama ba na naghahanap po kayo talaga ng paraan para magkaroon ng additional source of income? Yan is, if, kunwari, naka VM500 naman kayo, no? Okay? Kung gusto niyo tumawag, so yan yung pwedeng script. So, minsan naman ako sa chat lang. Gusto ko kasi chat lang eh. Okay, so yan. Thanks for visiting my website para humingi ng additional information dun sa, for example, extra income or home-based business. Kung ano man yung in-advertise mo. Ikaw na bahala doon. So, tanong ko lang, seryoso po ba kayo, naghahanap po ba kayo talaga ng paraan para magkaroon ng additional source of income? Okay. So, yan. So, ito naman, ito po yung isa sa mga palaging ginagamit. Okay? So, ito. Hi Mark, thanks sa inquiry niyo po. May mga gusto muna akong tanong sa inyo para malaman natin pareho kung para sa inyo po ba ang opportunity na to at kung qualified po ba kayo sa team namin. Taray ba? As in, alam mo, kasi magugulat yung prospect nyo yan. Seryoso. Kasi usually, pag nagtanong sila, ano yung V-Mobile? Ay, sige, punta tayo sa 14th floor. Tama? Tama ba? Painumin niyo muna ako. Tama. Okay? Ako po kasi dati, pag may nag-inquire, ano yung V-Mobile? Sasabihin ko, feel free to watch this 8-minute video on YouTube. Tapos may link. Tapos after ko mag-send ng link, dead man na. Sino naka-experience ng ganon? Ayan. Marami, di ba? Kasi nga, hindi natin naggamit yung tamang flow. Okay? Hindi pala basta-basta binibigay yung link. Ngayon, yung mga link or website link, video link, isa na po siyang treasure para sa mga qualified people. Naintindihan? Hindi na yung basta-basta ina-explain ng V-Mobile. Sila na ngayon na magmamakaawa mag-explain ka ng V-Mobile. Okay ba yon? Yes! Okay. So, yan. So, eto. Susunod naman is yung probing. Pag sinabi na, okay, gusto ko nga ng additional income. Okay? So, ano yung probing? Tatanungin mo ngayon, bakit siya naghahanap ng additional income? Magiging matanong ka dito, bakit? Rule number 1, to control the conversation, you must always ask questions. To have less objections, dapat ikaw ang nagtatanong. Di ba usually, pag kausap natin ng prospect, si prospect palagi ay nagtatanong at tayo ang tagasagot. Tama ba? Yes. So this time tayo palagi ang magtatanong. Okay? Para ka nag-i-interview ngayon. Kunwari may sarili kang kumpanya, hindi naman ikaw magmamakaawa para pumasok ang mga tao to work with you. Tama? Yes. Kina-qualify mo pa naman sila. Tama ba? Yes. Okay, so same thing. So tatanungin mo ngayon, you're in the qualifying stage. So anong reason? Bakit nyo kailangan ng additional income? Iba-iba yan. So curious lang, bakit interesado po kayo na magkaroon ng additional source of income? So ito lagi kong ginagamit. Okay? Para medyo laylo lang. Okay? Pwede nyo po ba i-share kung bakit nyo gustong kumita ng additional income? Okay? Kung ayaw nyo i-share, di-disqualified siya. Okay? So yeah. Pwede niya masabihin kung bakit niya gusto matuto paano kumita ng additional income gamit ang internet. Okay? And bakit kayo naghahanap ng additional na pagkakakitaan? You must ask that first. Yun ang unang-unang tinatanong. Bakit? Kasi kapag curious lang, huwag mo nang entertain. Or dig deeper kung kaya mo pa. Okay? Kasi minsan, alam natin sa negosyo to, lalo na sa mga matatagal, na kapag mababaw ang dahilan mo to do the business, madali ka magkukwit. Tama ba? Yes. So, ibig sabihin, dito pa lang aalamin mo na yung dahilan niya bakit niya gusto magnegosyo. Curious lang ba siya? Nakikiuso ba siya? O kailangan niya talaga ng negosyo? Okay? Tandaan natin,
sa business na to, hindi po tayo ang may kailangan sa prospect. Always think na ang prospect ang may kailangan sa negosyo. Kung hindi niya kailangan yung negosyo, wag na po natin ipilit. Naintindihan? Okay, para mapadali yung buhay nyo. Okay? Kapag ang sagot ay wala lang, gusto ko lang, may mga ganyan po, seryoso. Okay? Sino ba namang may ayaw? Yung mga ganon. So, gaano kahalaga sa inyo na magkaroon ng additional na pagkakitaan? Dig deeper. Okay? Always ask questions. Sabihin natin na kumikita na kayo na extra income, anong may tutulong naman sa inyo? Okay? O sabihin na natin na kumikita na kayo na extra income, anong pinakamalaking benefit noon para sa inyo at sa pamilya nyo? Basta kayo na bahala kung ano ang trick mong gamitin. Naintindihan? Yes. Okay. So, ano yung una ulit? Ano yung unang flow? Opening. Okay? Pangalawa? Probing. Anong part yon? Qualifying. Okay? Kailangan kina-qualify natin yung prospect. Alright? So ngayon, dito naman tayo profiling or connecting. Dito sa part na to, atat na atat ka na mag-explain ng V-Mobile. Promise. Pero hindi pa rin. Remember, you need to follow the call flow religiously. Or else, parang call center agent, mataterminate ka. Okay? So, ano ba yung profiling or connecting? Dito mo aalamin ang background ng prospect mo, pero wag ka masyado magtagal. Simpleng tanong lang. Okay? So, yan. Ano ba yung main source of income nyo sa ngayon? Okay? Yan yung lagi kong tinatanong. Kasi pag sinasabi ko minsan, ano pong trabaho nyo sa ngayon? Minsan napapahiya ako, businessman pala. Okay, so, source of income. Okay, yan. May trabaho po ba kayo sa ngayon? Or, pag meron, ask more about it. Okay, saan kayo nagtatrabaho? Gaano po kayo katagal dyan sa trabaho nyo? Nag-e-enjoy po ba kayo dyan sa trabaho nyo? Okay? Taga saan po kayo? Siyempre, naalam mo yan kung beneficial ba sa kanya yung V-Mobile, may member ka ba doon, mga ganon. Okay? Kayo ba ang panganay sa inyo? Meaning, baka breadwinner. Baka mas kailangan niya talaga yung negosyo. Okay? Yun na nga. Kayo ba ang breadwinner sa inyo? Okay? Sa ulado ko to eh. Okay? Pamilya, ano na ba kayo? Kasi syempre, pag pamilyado ka na, ikaw din ang breadwinner. And may any background na po ba kayo sa kahit anong business? Kapag meron, ask more about it. And kamusta naman yung naging experience nyo dun sa business nyo? Okay? Kailangan tanungin to. Kasi nung dati, meron po akong prospect for more than 1 year. More than 1 year, ha? Okay, di siya nag-join. Hindi ko alam bakit. Nung time na yon, syempre hindi naman ako, hindi ko pa to alam. So, I usually answer her questions. Nung time na yun, nagulat siya. Nung ginawa ko to. Nung sinabi ko pa lang yung opening na, I'll check po kung qualified po ba kayo to be part of my team. Ang sinagot niya na agad, qualified ako dyan kasi, kasi I've been to this company, and this company, and this company, and this company, and this company. Ang daming networking companies. Grabe! So ngayon, nung tinanong ko, kamusta yung naging experience nyo dyan, wala rin naging resulta. Kasi nga, nung una kong tanong, pwede nyo po ba i-share kung bakit gusto nyo ng additional income? Yun ang tanong ko. Ang sagot niya sa akin, qualified ako dyan kasi I'm part of this company and this company. Maangas. Ibig sabihin kaya hindi nagkakaresulta kasi maangas. Acme. Right there and then, I disqualified that person. Sabi ko, sorry po, hindi pa po kayo ready mag-join sa team ko. Okay? Mamaya, tuturuan ko kayo paano mag-disqualify. Okay ba yun? Seryoso ko. Okay. So yan. Hindi nga po lahat kasi. Kasi mga sakit lang po talaga ng ulo ko. Lahat masasalihin nyo eh. Okay? So ngayon, eto, magka-qualify ka nga. So, una is throw challenge questions. So, ano yung challenge questions? Parang tatanungin mo lang kung seryoso ba siya. So, kanina, sabi niya reason, for example, gusto niya magkaroon ng additional income dahil gusto niya makatulong sa magulang niyo, seryoso po ba kayo? Mga ganon. Okay? So,
Yan, kung gusto niyo makatulungan yung asawa niyo, makabayad sa gastusin, seryoso po ba kayo? So tanungin niyo kung seryoso ba talaga. Kung seryoso po kayo, meron akong may papakita sa inyong paraan para, for example, matulungan niyo ang asawa niyo makabayad sa mga gastusin niyo, magiging open po ba kayo? Okay? So, ibig sabihin, siya ang sumasagot kung open ba siya o ayaw niya. Pero dahil binanggit mo yung reason niya, mag-oo yan kung seryoso talaga siya dun sa reason niya. Okay? So, yan. Sunod naman is paraphrasing. Ano ulit yung paraphrasing? Inuulit mo yung sinabi ng prospect. Kung sa call center, inuulit mo yung sinabi ng caller na concern niya. Para malaman niya na naiintindihan mo yung side niya. Okay? So, for example, yan. Naintindihan ko po na gusto niya ng opportunity na to dahil, for example, gusto niya makatulong sa asawa niya makadagdag sa gastusin niyo. Makadagdag sa panbayad sa gastusin. Okay? Tama po ba ako? Yun yung paraphrasing. Totoo yung mga babae, no? Ba't ganon? Nakakadagdag sa gastusin? Okay? So, yan. Ngayon, after ng paraphrasing, dito pa lang po tayo mag-give ng solution or i-open up yung V-Mobile. Ang layo, di ba? Before open up yung V-Mobile. Kasi po, sa experience ko, hindi naman po dahil sa ako yung trainer nito, nung ginawa ko po ito, mas naging effective po, or mas malakas, or mas malaki ang feedback rate. Alright? So, yan. Dahil dyan, for example, I think qualified po kayo sa team ko, so setting up an appointment. Always remember, only give them the days and time slot na maa-assist mo siya sa office nyo. Okay? If you are here TTHS, then nakibigay mo na ng options ay TTHS. If you are here MWF, nakibigay mo options is MWF. Okay? Huwag kang magsaset ng appointment na hindi mo naman kaya pumunta dito. Naintindihan? Okay. So for example, ano mas preferred nyo na araw para makita yung company opportunity orientation namin? Tuesday or Thursday? So sasagot lang yan. Or ano mas convenient na araw sa inyo? Tuesday or Thursday? Or sabihin mo, this coming Tuesday and Thursday, meron kami schedule ng business opportunity or business presentation sa Galleria Corporate Center. Anong araw ang mas okay sa inyo? Okay? So yan. Sinabi Thursday. Okay, anong oras ang mas okay sa inyo? Kasi di ba meron tayong 2, 4, 6. Eh kung katulad nyo, kung natanghali na ako gumigising, hindi ko kaya yung 2. Okay, so bibigay ko lang na option is 4 or 6. So, sabihin na, prospect, 6 p.m. Meron ka namang schedule. Meron ka ng schedule? Meron na. Yes, okay. So, yan. Para na, sino pong nai-Indian dito? Taas ang kamay. Yung totoo lang, ako na-Indian na ako eh. Sige lang, okay? Yan. Gusto nyo ba na pag magsaset up kayo ng appointment, hindi na kayo Indianin? Yes. Or less lang yung Indian rate? Indian rate talaga. Okay. So, yan. Ito yung gagamitin mong script. Okay, ilalagay or sasulat ko na po itong appointment or meeting natin sa calendar ko. Mark, I'll see you on Thursday, 6 p.m. at Galleria Corporate Center. By the way, kung sakaling magkakaroon po kayo ng change of plans at sakaling hindi kayo makakadating sa appointment natin, pwede niyo po ba ako ma-inform 1 or 2 days before? Marami kasing interesado sa business na to, kaya mina-maximize ko yung schedules ko. Kahit isa lang siya. Sabihin mo, marami kang kausap. Okay? Naintindihan? Always, i-low value niyo yung prospect nyo. Meron po kasing natutunan ako sa mga friends ko, yan, kila Johnson, kila Jester, na meron tayong natawag na high value, low value concept sa society natin. Na ang low value, siya yung habol ng habol. For example, may artista dumaan. Lahat titingin? Yes. Magpapapicture? Yes. Yung artista yung high value, tayo yung low value. Okay? In this case, merong mga networker na habol ng prospect. Sa prospect, sila yung low value ngayon. Yung prospect yung high value. So, always turn it around. Okay? Ikaw ang high value, siya ang
low value na may kailangan sa'yo. Sa umpisa, syempre, medyo mahirap sabihin niyang anong yan. Next week kasi, hindi ko na, talagang hanggang next week, meron ako schedule kasi hindi ko sila pwedeng tanggapin all at the same time. Okay? So, dadating din kayo sa mga time na ganon. Alright? So, sabihin mo lang na maraming interested sa business mo. Tapos, for example, yan. Okay, nagustuhan ko yung mga sinagot mo kanina. Ganito gawin natin. Bibigyan ko kayo ng chance. For example, nandito yung mentor mo. For example, nandito si Sir Gerard, or sila Jay, or sila, sino ba? Sila Hayes, okay? Sabihin mo, ganito gawin natin, bibigyan ko kayo ng chance para makilala yung mentor ko. Para matutunan nyo kung paano namin ginagawa yung business para magkaroon kayo ng idea kung paano makakatulong sa inyong opportunity na to. I'll see you on Thursday, 6 p.m. at Galleria Corporate Center. Ibig sabihin, binigyan mo siya ng added value sa pagpunta niya dito. Hindi na siya nakinig ng business presentation, makakakuha pa siya ng strategies. But make sure na nandun talaga yung mentor mo. Okay? Magkaroon ka ng palabra de honor. Okay? So, paano naman yung online appointment? Ito po yung palagi kong ginagamit. Kasi, I don't set up an appointment personal hanggat, hanggat kaya ng online. Para pagpunta nila dito, pay in na lang. Okay? So, yan. Pag online appointment, paano naman yon? So, yan. Okay, Mark, nagustuhan ko yung mga na-share niyo sa akin. Makaka-access po ba kayo sa ibang website ngayon other than Facebook? Or even better, makaka-access po ba kayo sa YouTube ngayon? Bakit? Kasi di ba yung mga video presentation natin nasa YouTube? And usually, yung kausap natin, tignan mo. Kasi may nakalagay minsan doon, mobile. Kasi pag sinabi mo na, kailangan nyo po manood ngayon ng video presentation sa YouTube, ganyan. Hindi mo alam na minsan yung mga mobile, hindi naman sila nakakapanood sa YouTube. Okay? So, kailangan tanungin mo kung makaka-access ba siya. Para malaman nyo yung mga products, services, at kung magkano yung income na pwede nyong kitain. Meron po kaming 8-minute video na kailangan nyo pong panoorin. Okay? Kung if you're not from Team Mavericks, meron yung 6-minute video. Yung si High Girl. Yung babae. Tama? So yun, pwede nyo gamitin. Kaya nilagay ko na dyan para hindi na sila tamarin. Kasi usually, pag iniisip nila video business presentation, isip nila 30 minutes to 1 hour to 2 hours. Tama? Sasabihin nila agad sa'yo, hindi ako available. Okay? Pero pag sinabi mo yung kung ilang minuto lang, then manonood na siya. Kailangan lang naman niya yung brief presentation eh. Ikaw pa rin naman ang magkuklose nun. Okay? So yan. Sige, pag minsan yung prospect ganito, sige, bigyan mo na lang sa akin yung website, i-check ko na lang mamaya. Okay? So yan. Maraming ganyan. So, sasabihin mo, hindi pwede. Okay, sabi mo, if hindi po kayo available ngayon, anong oras po ba kayo makakapag-online? Bakit? Ba't hindi mo binigay agad? Again, pag binigay mo agad, mauulit na naman ang madugong kasaysayan na dinedma ka after mo ibigay yung link. Okay? So, ayaw natin nun. Yung nakalagay lang, scene, tapos hindi naman pinansin. Okay? So, yan. Kasi po, sasabihin mo syempre, na, kasi po, ayoko po ma-deadman niyo po ako. Hindi, joke lang. Kasi po, gusto ko po sana mag-guide kayo at masagot ang mga tanong na meron po kayo. Agad. Okay? So, yan. So, pag sinabi ni prospect, 9 p.m. Okay? So, say, okay, good. I-chat ko po kayo mamayang 9 p.m. para mabigay ko sa inyo yung link. Para po kung may tanong po kayo or any clarifications, pwede po natin mapag-usapan after nyo po mapanood yung 8-minute video. Okay ba siya? Yes. So, nandun pa rin yung willingness mo to help the prospect. Okay? Pero, hindi ka atat na magbigay ng information sa kanya. Again, your information, your video link, your website link is your treasure. Given only to qualified people. Okay? So, yan. Ngayon, ano susunod? Ano yung una? Opening. Sumunod? Probing. Sumunod? Paraphrasing. Sumunod? Parang mali.
Ulit. Profiling ulit. Profiling. Oo. Probing, profiling, paraphrasing. Tama? Tapos, giving solution. Okay, doon sa giving solution natin yung appointment, okay? So yung appointment hindi siya part of the call flow. So giving solution siya. Sunod is yung absent or preparation to close. Again, this is very important. And this is something na natutunan ko po sa isang mentor ko na talagang pinanghawakan ko siya. Kaya bakit ako nandito at masaya kong ginagawa yung V-Mobile. Hindi po yung katulad ng mga ibang members na nahihirapan nag-quit. Kasi, hindi po ako outcome dependent. Huwag po tayo maging outcome dependent. Ano yung outcome dependent? Pag hindi sumali yung kaibigan mo, malungkot ka, galit ka, after 1 month, galit ka pa rin. Pag dumaan yung kapitbahay ko, babatuhin ko yan. Okay? Pag ganon. Okay? Sabi ko nga, i-share ko na rin, para share kayo sa Networkers Minds. Sa mga principle kasi is, only God knows. Ibig sabihin, only God knows kung sino sasali at hindi sasali. Meron mga tao kahit i-treat mo pa sa 5-star hotel, mag-usap kayo ng 12 hours sa presentation at pagmamahal. Pag sinabi ni God na hindi sasali yan, hindi sasali yan. Okay? Pero may mga tao naman na nag-online, nag-chat lang sa'yo after 5 minutes of talking, nagpapadala na ng remittance. Tama? Yes. May ganon. Kasi sinabi ni God na sasali yan. So, ibig sabihin, huwag kang maglagay ng emotions mo sa business. Just do the offer. Okay? Just do the offer. You don't care if yung tao ay sasali or hindi. Just share the business. Okay? Si God na bahala kung sino yung sasali. Ang trabaho lang natin is mag-present, mag-share, at mag-mentor dun sa mga taong magtitiwala sa atin. Tama? Yes. Or most likely sa mga taong binigay sa atin ni God. Naintindihan? Lahat po ba naniniwala kay God? Yes. Kasi mayroong mga iba, syempre, iba hindi. Okay, so yan. Call center mindset is, we just deliver the script, mag-upsell kami dun sa caller, pero wala kaming pakialam kung sumali or hindi. Okay? Mas madali ang buhay natin pag ganon. So, ayan. What if nanood ng Bob? Nanood ng... Nabasa niyo ba? Daya, nakilig ko. Nanood ng bomb or nanood ng video. Usually, pag kinakamusta natin, ano yung sinasabi natin? Yung totoo. Kung narin ninyo nabasa. Okay? Ano yung totoo natin sinasabi? Kamusta yung business? Ano tingin mo sa business? Tama? Yun yung lagi natin tinatanong eh. Pero usually, pag sinabi kasi pala natin na, kamusta yung negosyo? Or anong tingin mo sa negosyo? Meron siyang sasabihin na either positive or negative. Okay? Hindi perfect ang kahit anong kumpanya. Walang pwedeng magsabing perfect sila. Okay? Walang perfect na company, so ibig sabihin, there is always a negative comment. Okay? So, para maiwasan natin yon at para yung kausap natin na prospect, sila na ang magbenta sa sarili nila ng V-Mobile. Okay ba yon? Yes. Sila magkukumbisa sa sarili nila. Ikaw, tatango-tango ka lang. Okay? So, ang sasabihin mo, anong pinaka nagustuhan nyo? For example, pinakita mo yung prospect dun sa Bomb. For example, yan. Ano pinaka nagustuhan nyo dun sa presentation? Or ano pinaka nagustuhan nyo dun sa video presentation kung sa YouTube siya nanood? O anong pinaka nagustuhan nyo sa webinar? Team nila Eric yung mahilig mag-webinar. Wag daw shall not be named. Okay. So yan. Ano yung pinaka nagustuhan nyo dun sa in-explain sa inyo? For example, alam niyo yung, anong tawag doon pag tatlo kayo, may mentor, ikaw, tsaka yung prospect, di ba? Yung mentor may nag-explain sa'yo. So ikaw, kapag naman, ito pala, kapag naman pala yung upline mo, sila na yung nag-present para sa inyo, please make it to the point naman na ikaw naman ang umentra para mag-map. Alam niyo naman yung map, di ba? Yes. Meeting after meeting, okay? So yan. Kapag nagsabi ng sagot, for example, produkto, ano nagustuhan niyo sa products, or ano yung nagustuhan niyo dun sa marketing plan, yun.
So, ibig sabihin, lahat ba nasasabihin niya positive? Yes. Yes. Okay? So ngayon, part of dun sa upsell is yung handling objections. Okay? Itong handling objections ay another training po. Kasi hindi po natin kakayanin na lahat po ng objections sabihin po natin ngayon dito. Okay? That would be next Saturday. Ang speaker po niyan is either si Carlo Hinita po or si Jovi Arias. Okay? Pero magbibigay po ako ng tip regarding handling objections. Okay lang ba? Yes. Alright. So yan. Ang tip ko po is you must always maintain good posture if you are handling objections. Hindi naman po yung hindi yung literal na good posture, okay? So, ibig sabihin, alam nyo kung ano yung sinasabi nyo. Hindi ka nang aaway. Mamaya pa pala yun. So, ulato ko to eh. Okay. So, yan. Or professional looking ka. Or professional mannered ka magsalita pag may objections. Pag sinabi na, scam ba yan, meron sagot para dyan. Sa Saturday nyo po malalaman. Wala akong pera, may sagot po para dyan. Okay? Pag sinabi na, pautang naman. Pautangin mo muna ako, magjo-join ako. Pautangan mo ako ng investment, magjo-join ako. May sagot din po para dyan, maniwala kayo. Okay? In-apply po yan nung isa ko sa mga leaders, si Wendell Dakila. Grabe, yung strategy na yon. Yung ginawa niya yung strategy, dumating yung prospect. Weird po yun na method. Dala-dala niya talaga hundreds. 100 na 5,000. Basta, secret yon. Next Saturday na lang. Sa natulog ni Carlo. So yan, always maintain good posture. Paano magkakaroon ng good posture? If you truly know your business. Hindi ka nagmamarunong lang. Hindi ka nagagaling-galingan lang. You really attended trainings or you watch training videos. Naintindihan? Okay. And always keep in mind that you may win an argument but may lose a sale. Kaya huwag ka makikipag-away. Oo, tama. Nasa point ka. Pero huwag ka makikipag-away. Nanalo ka nga sa argument, pero pwedeng hindi mag-pay-in yun. Or, pwedeng nag-pay-in yun dahil sa asar lang sa'yo, pero hindi gumalaw. Again, hindi natin goal dito ang mag-pay-in lang ang prospect. Ang goal natin dito is kumita yung tao kausap natin nung prospect pa lang siya. Naintindihan? Okay. So, nandito na tayo sa closing the deal. Okay? So, ngayon, una ulit. Ano yung una? Pangalawa? Pangatlo? Pang-apat? Pang-lima? Pang-anim? Wow, ayos ah. Okay, pang-pito is closing the deal. Again, ano yung call flow? Sunod-sunod. Bawal rambulin, bawal mag-skip. Naintindihan? Okay. So yan. Ano yung closing the deal? Ay ba, before ko pala ito sabihin, di ba may mga may encounter kasi kayo na kapag kausap niyo yung prospect, nandun pa lang kayo sa probing. Magbabat in na siya. Or basta sisingit siya. Eh magkano yung puhunan dyan? Gano'n kasi siya makapaghintay doon sa video eh. Huwag mong sagutin. Okay? I-acknowledge mo lang na may tanong siya. Sabihin mo, thanks for your question, but sasagutin ko po yan mamaya. After po natin malaman kung qualified po ba kayo to be part of my team. May kasungitan, no? Okay, pero yun talaga kailangan para mag-qualify. So yan. First, dito sa closing the deal, if I'm not mistaken, meron 3 klase. So first is yung challenge. So sabihin mo, base dito sa mga nakita nyo, sa opinion nyo lang, tingin nyo ba makakatulong itong business opportunity na to sa inyo para, for example, makatulong kayo sa magulang nyo. Okay? So, it's the same. So, kapag sinabi ng prospect mo na oo, ang gagawin mo ay challenge mo yung prospect mo. Okay? Gaano po kayo kaseryoso na matulungan mo yung magulang mo? So, sabi mo, oo, seryoso talaga ako kasi sabi ng prospect mo. Okay, let me teach you kung ano yung gagawin nyo para makapagsimula kayo agad. So, kino-close mo na. Okay? Or you can simply ask,
Okay, that's great. Kailan niyo po gusto makapagsimula? Kasi sinabi niya nun na seryoso talaga siya. Okay? Kung nagsisinungaling siya, wala na po kayong pakialam. Pero usually, hindi naman nagsisinungaling yan. This one naman, ito rin yung palagi kong ginagamit. Or, ito pong closing the deal, pwede kayo mamili kung ano yung gusto nyo gamitin. Pero pwede nyo rin i-mix. Okay? Ako po, ang ginagawa ko is yung challenge event. Ito na, consultant. Ano yung consultant? Base dito sa pinakita ko sa inyo, magkano yung gusto nyo kitain kada buwan working part-time. Okay? So, kahit siguro 10,000 lang muna monthly income. So, okay, that's good. Mga ilang oras kada araw or linggo pwedeng ilaan para sa business na to. Para ma-achieve nyo yung 10,000 pesos per month na income. So, sabihin niya, mga 2 hours per day. Pwede na ba yung 2 hours per day? Yes. Yes, pwede na. Basta, yung 2 hours per day mo is purely V-Mobile business mode. Ibig sabihin, you're chatting to your prospects, you're texting to your prospects, okay? Or, you're posting V-Mobile ads, hindi po yung 2 hours ka po kayo nag-scroll ng newsfeed, see more, see more, see more. Okay? Hindi po counted as 2 hours yun. Okay? So, kailangan talaga ginagawa mo yung business mo talaga. So, okay, sabihin natin na kumikita kayo ng, for example, 10,000 monthly income, working 2 hours per day. Ano yung pinakamalaking magiging benefit nun para sa inyo at sa family mo? Okay? Siya na iisip, parang siya yung binibentahan niya yung sarili niya. Mapapaisip siya ngayon, ano nga ba talagang benefit ng V-Mobile? Ano nga bang benefit na may extra income? Hindi mo kailangan mag-convince. Hindi mo kailangan mag-compete, kapag ganito yung sweldo mo, ganyan. Okay? So, ano naman tong number close? Ito yung pangatlo. Number close is, sasabihin mo, ipaparate mo yung 1 to 10. Ano naman yan? For example, okay Mark, dahil wala na kayong tanong at napanood nyo naman na namuo yung presentation, tatanungin ko po kayo ngayon. Kung i-rate nyo yung sarili nyo from 1 to 10, ibig sabihin hindi kayo interesado at number 10, ibig sabihin ay ready na po kayo magsimula sa opportunity na to, anong number po kayo? Okay? What if sinabi ng prospect number 9? Pwede? Okay. What if sinabi ng prospect number 3? No. What if sinabi ng prospect number 7? Ano kaya pwedeng skip doon? Okay? Okay lang ba? Bigay ko na sa inyo kung ano talaga? Yes! Para mas madali? Pero pag sinabi niya, sabihin niyo na agad kung ano yun. Okay? So yan. Ayun na. Yan. Pag ang sagot ay number 1 to 5, this time, you disqualify the person. Okay, no problem, Mark. Mukhang hindi pa po kayo ready sa opportunity na to. Nakatulad nito. Thank you for your time. Okay? It's okay you disqualify a person. Matatauhan yan. Babalik yan sa'yo. Okay? Kasi hindi sila sanay nang sila ang dinidisqualify. Sanay sila nang sila ang hinahabol. Okay? So ngayon, baliktarin nyo, tayo na dapat ang hinahabol. Okay? So, yan. Or you can ask for referrals. Ito po, pag 1 to 5, I always do this. Bakit? Nag-disqualify ako pero may bagong prospect. Okay? Okay, no problem, Mark. Mukhang hindi pa po kayo ready sa opportunity na katulad nito. Meron po ba kayo mga kilala na pwedeng makinabang at matulungan ng ganitong klaseng business? And I tell you, nagre-reply po talaga sila. Ay, yung pamangkin ko, ganito, ganyan. Promise. Meron kang another prospect. Okay ba yun? Nawalan ka ng isa pero may bago na pwede mo ulit i-qualify. Paano kung qualify? Diba? And also, hindi naman ikaw mahirapan kasi copy-paste lang naman. Kaya pag sinabi mo talaga ang hirap, ewan ka na sa'yo. Kung phone naman, at hindi mo pa to memorize, edi basahin mo. Tama? Okay? So yan, pag naman sagot ay 6 to 8, ano naman? Okay, bakit nyo nasabing number, for example, number 7? Or bakit kayo number 7? For example ito, bakit nyo nasabing number 8 kayo? Ngayon, lalabas yung totoong reason. Eh kasi wala pa akong pang-invest. Okay? Okay, pero seryoso po ba kayo talaga na magkaroon ng sarili nyong business para magkaroon kayo ng additional source of income? Sagot si prospect, oo.
Sa tingin nyo, kailan kayo magkakaroon ng sapat na pera na pang-invest? Next week. Okay, that's fine. Yun lang ba ang reason kung bakit nyo nasabi number 8 kayo? Oo. I will call you again next week para i-follow up ko kayo. Enjoy. Yes. Kasi usually, hindi mo alam kung paano mo i-cut ang conversation. 2 years na po ako dito sa negosyong to, and mahilig po talaga ako mag-observe sa mga, hindi po dito sa business presentation sa loob, dun po sa mga couch at sa 20th floor, tapos napunta ako dito sa 14th yun. Mahilig ako mag-observe, and meron po talaga na natapos na yung sumunod na presentation, galing sila dun sa unang presentation, di pa sila tapos mag-usap dun sa table. Kasi hindi nila alam kung paano ikakat. And sayang yung oras niya, sayang din yung oras ng prospect. O marami talaga tayong sinasabi. Lalo na kung nalilito ka na kung paano mo i-close, ang dami-dami mo sinasabi. Na hindi naman na kailangan kasi hindi mo pala mag-join kasi wala naman talaga siya pang-invest. Hindi mo alam kung bakit. Diba? Minsan kasi na-weirdohan ka, paano ko ba sasabihin? Sasali ka na ba? Sali ka na. Ang pangit. So, kailangan, kung hindi mo kaya, ako nakikita ko, narinig ko si Abby de la Cruz, tinatanong niya yan. Pag sinabi ng prospect 8, saan po napunta yung dalawa? Joke niya lang yung prospect. Napunta sa outer space, mga ganun. Okay, so yan. So, or pwede nyo rin silang tanongin ng ganito. Anong kailangan nyo para maging number 10 kayo? Okay, so, parang ganun din. Si Abby, yung tinatanong niya. So, sa napunta, kung ano man yung remaining na kulang dun sa sinabi niya na number. Pag sagot naman or 9 to 10, kahit 9 lang, okay lang yan. Okay, that's good. Welcome sa team at welcome sa company. Let me guide you kung ano yung mga gagawin niyo para kayo ay makapagsimula. Di ba tapos agad? Yes. Okay yun. Alam mo, hindi mo alam kung mag-join ba talaga yung tao or hindi. Pero when I use this, sabi niya, ay wait lang, sa sweldo pa. Pero at least mag-join na, tama? Binelcome ko na eh, wala na siya magagawa. Okay. So, kasi sabi niya 9 or 9 to 10. Ibig sabihin, qualified na siya, eh nagustuhan niya talaga yung negosyo. Madadelay man, dahil pwedeng sa sweldo pa talaga, or may paggagamitan pa siya ng pera niya sa akin, at least, meron ka nang ready na magpe-pay. Tama? Okay. So, okay, that's good. Welcome sa team at welcome sa company. Kailan niyo po gustong magsimula? So, hindi masyado makapal ang mukha mo, katulad ko. Okay, so yan. And finally, close the deal. Siyempre, pag mag-close ka ng deal, pwedeng makapal ang mukha, katulad ko, gano'n. Or, pwede rin na kailangan mong tanungin na may mga gusto po ba kayong itanong bago kayo magsimula. Okay? Ano yung mga questions na gusto nyo masagot ko bago kayo makapagsimula? And bago kayo magsimula sa business na to, may mga gusto pa po ba kayo malaman? Bahala ka kung anong gusto mo. Okay? Sabi nang wala naman na, and then, kailangan mong i-welcome na sa team. Ngayon, dito ko na ituturo kung paano mag-qualify and mag-disqualify at mag-welcome. Okay? Totoo, may script po para mag-disqualify. Di ba una? Ano yung una? Gising pa ba? Opening. Pangalawa? Probing. Pangatlo? Profiling. Pangapat? Paraphrasing. Panglima? Pang-anim? Upsell. Pang-pito? Closing the deal. And pang-walo? Closing. Okay? Sumali or hindi, you need to deliver your closing. Okay? Huwag po tayo maging rude. Alright? So, kapag sumali yung prospect, then like the prospect and of course, show the first steps that she or he needed to know. Yung pag-discuss sa quick guide, sa kit, tama? Okay? And what if naman hindi sumali or hindi qualify? You still have to deliver your closing, which is, mukhang hindi pa po kayo yung tipo ng tao na hinahanap namin para sa opportunity na ito. Thanks for your time, Mark. For example, have a nice day. You end the conversation as nicely as you can. Okay? Walang masama ang loob kasi sabi niya, pag hindi sumali, si God ang may sabi. Naintindihan? Yes. Alright.
And mukhang hindi pa po kayo ready sa opportunity na to. Thanks for your time. Have a nice day. Okay? Okay lang yung mag-disqualify ka. Meron ako mga prospects na din-disqualify ko. Middle pa lang. Yung hindi matino. For example, meron akong prospect sa Isabela. Okay? So sabi niya, na-qualify ko na siya. May reason siya. Alam ko na rin yung background niya. Sobrang hirap talaga siya sa buhay na gusto niyang mag-join sa V-Mobile. Ngayon, tamang-tama, yung mentor ko si Carlo nasa Isabela, mayroong group presentation. Di ba okay yun? May bomb dun sa Isabela. And then sabi ko, so set up ako ng appointment na umattend siya doon. Tapos, sinabi ko yung lugar. Sabi niya, grabe ang layo. Sabi ko, ilang oras? Mga 1 hour po. Tawa kayo, di ba? Bakit? Kasi 1 to 2 hours nga yung travel natin dito sa Manila, di ba? Hindi naman tayo nagre-reklamo, may 4 hours pa pag galing Laguna, galing Batangas, galing Bulacan, tama? Yes. Siya 1 hour lang, ayaw niya. Then sabi ko, manood na lang po kayo ng video. Sabi niya, ayoko manood ng video eh. Qualified? Ayoko, sakit lang sa ulo yun. Okay, so disqualify ko siya. Ibig sabihin, wala pa siyang napanood na video or na-attendan na presentation, disqualify ko agad siya. Sabi niya, tama nga, pangit nga yung V-Mobile. Galit. Sabi ko, sorry po ma'am, pero pangit naman po yata na mag-conclude kayo na pangit ang V-Mobile kung wala pa kayong alam. Wala pa naman siyang alam eh. Sabi niya agad pangit kasi disqualify ko lang siya. Pero okay lang yun. Okay? Ibig sabihin, lumabas na yung ugali. Sa mga ugali. Okay? So, tama na si God sabi niya, hindi sasali yan. Masakit lang sa ulo yan. Okay? So, yan. Kapag undecided pa rin, pero kasi mga tao na pag-iisipan niya pa muna. Diba? So, sabihin mo, okay lang, no problem. Naintindihan ko na hanggang ngayon ay hindi pa rin kayo makapag-decide. Ganito gawin natin. Total, ibigay ko naman na sa inyo lahat ng information na kailangan nyo at nasagot ko na rin lahat ng questions nyo. I will give you until next week para bigyan nyo ako ng sagot kung yes or no. Ikaw nagbigay ng memorandum sa prospect mo. Bakit? Sino naka-experience? Nag-bomb, dito, nag-meet kayo, nag-ma'am, maayos ka usap, tama? Pag-iisipan ko or basta, I'll let you know. Nakailang follow-up ka na. Deadma. Nakakapagod ba mag-follow up? Yes. Lalo na pag deadma, di ba? Okay na yung diretso yun, kaya hindi ako sasali. Okay yun eh. Pero kung dinededma ka, hindi mo alam, pa-follow up ko ba to or hindi na. So para iwas follow up, bibigyan mo siya ngayon ng memorandum. At pinapaalam mo na magpa-follow up ka next week. Okay? Ito. After a week, kung hindi nyo ako mabibigyan ng sagot, wala akong choice kundi i-disqualify kayo sa opportunity na to. Dahil ibig lang sabihin doon, hindi pa po kayo handa para sa opportunity na to at para mag-take control ng future mo. Alright. Okay? Seryoso. Iwas deadma to. Okay? And kung next week, kasi may mga ganyan ako, for example, sinasabi ko, I will scratch off of my list of qualified prospects. Remember, sinabi mo nung una, ika-qualify mo siya? Siyempre, pinagdaanan niya na yung mga tanong mong pang Miss Universe. Tapos, scratch off mo siya doon sa list mo. Di ba? So, siyempre, ayaw niya na ganon. For example, next week wala pa siyang pera. Magsasabi talaga yan. Wala pa akong pera, pwede ba next week na ulit? At least sinasabi niya, hindi kayo deadma. Gusto niyo ba yung ganon? Okay. So, yun yung script. And before I end po yung module, is meron po akong mga tips or things to remember. First is keep an abundant mindset at all times. Alright? This training or this strategy will not work po kung may scarcity mindset ka or feeling mo palagi kang nauubusan ng prospect. Kasi bakit? Maiinip ka eh. Sayang, sana bigyan ko na to ng video kahit hindi siya qualified, okay lang. Diba? Dapat, alam ko na maraming taong nangangailangan ng negosyo mo. Remember, ano ba yan? Year 2010, meron tayong 90 million Filipinos na cellphone users. Tama ba? Okay, so ibig sabihin, naka 1 million ka na ba? Wala pa nga yata 10. Okay, reklamo ka na.
So, keep naman abundant mindset at all times. Always maintain a good posture. Ibig sabihin, always portray that you really know about the business. And huwag ka mag-pretend na marunong ka sa negosyo mo. Umattend ka ng training, aralin mo talaga yung negosyo. Okay? Para natural siya lumabas. Never become outcome dependent. Ilang beses ko po yan pinaulit-ulit kanina. Okay? Huwag kang umasa sa resulta. Sumali siya or hindi, okay lang. Okay? Diba yan? Sigsipula ako. Init kasi. Know the importance of personal branding. Increase your value more. Okay? Personal branding, very important. Ibig sabihin, kung sa Facebook, si SpongeBob ang profile picture mo, baguhin mo na yun. Okay? Nasa business ka na. So, yung sarili mo ng picture ang ilagay mo. Kung sa Facebook, mahilig kang mag-emo, tantanan mo na. Bakit? Pag nag-i-emo ka sa Facebook, nakakatulong ba yun para ma-solve yung problema mo? Hindi naman. Pinapaalam mo na sa buong mundo kung ano yung problema mo. Okay? And it's not gonna help. So, might as well, kung ang post mo sa Facebook will add value to other people. Mga happy moments dun sa life mo na gusto mong i-share sa mga taong na negative na, or mga quotes from other mentors, kung wala kang maisip, or kung may naisip ka na sarili mo, post mo lang. Kasi kapag, di ba, sino nagpa-flyering dito? May YouTube channel. Okay? May flyering, may YouTube channel. Di ba meron kang Facebook account na nalagay doon? Di ba? Alam niyo po ang mga prospects, always put yourself into the feet of your prospect. Ang mga prospect po, hindi po yan basta-basta ko contact. Marami po tayong taga V-Mobile na pwede niyang i-research. Ngayon, kapag nag-research yan at nakita niya, puro sex scandal ang nakapost sa Facebook mo. And that person is entering a business, then for sure, scratch ka na sa list ng potential sponsor niya. Naintindihan? Okay. So, what you can do now, do it now. Kung sinabi ko na madali lang ba? Yes. Sinong nadalian? Yung totoo? Sinong nalito? Sinong walang pakialam? Okay. Ayan. Tinuturuan ni Eric ko. Na pakialam. Okay, so, kung ano man itong tinuro ko, walang kwenta kung hindi niyo po gagawin. Hindi niyo po matatry kung talagang yung totoo ba sinasabi namin na nag-work pa siya or effective ba siya. Total, copy-paste lang naman. Kaya ba? Yes. Kahit nga text, kaya ba? Yes. Yes. Kahit sa aspeto mo gawin, habang sumasayaw ka, tinatanong mo, hindi, joke lang. Okay, kaya-kaya. Okay, bigyan ko kayo ng actual conversation na ginawa ko with the prospect and now a member. Okay? So, sabi ko, nag-inquire kasi siya sa akin. Ay, hindi pala to. Dito yun. Ito. Saan na? Ayan. Sabi niya, I want to know more about V-Mobile. Is there anything else that I need to know that is not on your post on your WordPress site? I'm so interested, but I want to know more before I decide to go to your office. English, no? Split. Okay? Meron siyang tanong dito. Is there anything else that I need to know that is not on your post on your WordPress site? So ngayon, kung hindi ko po ito alam, most probably, sinagot ko na yung tanong niya. Okay? But since alam ko yung flow, I need to follow the flow from opening. So, sinabi ko yan, thanks for your interest. I would love to assist you on your further questions regarding the business. Again, pag may question, i-acknowledge nyo yung question. Pero hindi nyo sasagutin. Though, can I ask you some questions to check if you are qualified on my team? Pwede nyo po ba i-share kung bakit gusto nyo po ng additional income? Thanks po. So, diniretso ko na yung first ko na probing. Kasi itong call flow, pag medyo tumatagal ka na, medyo namamaster mo na, ikaw na yung bahala na gumawa ng sarili mong script. But, stick to the flow. From opening to closing, huwag mong i-gaganon, anong tawag na narambulin at huwag ka mag-skip. Okay? Ito po.
Huwag po kayo magugulat ha. Ito po yung sagot niya. Tingin niyo dito, malalim ba ang dahilan niya? Sa sobrang lalim, hindi na po kasya sa screenshot. Grabe, yan po talaga yung dahilan niya bakit niya gusto na malaman all about V-Mobile. Okay? Iba't ibang klase po yung prospect. May prospect na walang pakialam, chill lang sa lugar. May prospect na active. Okay? Yan. So, sabi ko, I understand. It's all about, so inulit ko. Kasi medyo personal yung sinabi niya na reason. So, ang ginagawa ko kasi, dahil medyo na-master ko na, nilagay ko yung challenge dito. Pero hindi yan part, ang purpose niyan is hindi para ma-close. But ang purpose niyan is to qualify further. Okay? So, what if magkaroon ka ng sideline business? Are you willing to commit yourself to give time siguro mga at least 2 hours a day to learn and do the business kahit online? So, sinabi ko ganyan. So, usually, the prospects will say, yes, I can do that. Yes, I can do even more. Pero siya, yun ulit ang sagot niya. Okay? Alam nyo, ayan sabi niya, syempre naman po, anytime, outside po ng sked ko sa tutoring. Okay? By the way, bakit hindi pala ako nag-probate? Probate, di ba, ay nag-profiling. Kaya hindi ako nag-profiling because nabanggit niya na dito. Kasi mukha naman akong syunga, kung nabanggit niya na dito, sabihin ko, ano pong main source of income nyo? Eh, nasabi niya na nga dito. Okay, minsan, isip-isip din tayo pag may time, okay? So, yan. So, hindi pa po natapos yung dahilan niya. May continuation pa po. Okay? So, yan, sabi niya, super daming dreams. I want to reach all of it. Can you please help me? Okay? So, syempre, Hinabahan ko rin. Hindi kasi may mga sinabi siya, mga about sa mga challenges, ganyan. So, dinagdagan ko ng value. Or, nag-mentor na ako even though hindi pa siya member. Alright? So, pagdating dito, ito talaga yon. Yung setting up an appointment. You told me nag-visit ka na sa website ko, tama ba? Would you happen to watch the 8-minute video on homepage? Sabi niya. Tapos sabi niya, no, I haven't. Pero po yung old video ng V-Mobile po yung napanood ko. And also, husband niya, nakakasal na sila ngayon. Di ba? Kaya super convinced. Should I watch the new video? So baka yung may LX pa yung napanood niya. Buti na lang, tinanong ko. Kasi doon sa una niya sinabi niya napanood niya na yung video. Na tipong inaalam niya na lang kung ano yung mga hindi nakalagay sa website ko. Na kung hindi ko ginawa yan, nag-assume na ako na napanood niya talaga yung video. Eh, hindi pa pala talaga. Okay? So, iwas assumption din itong strategy na to. Alright? So, sabi ko, yes, you should watch the new video. Kasi po, V-Mobile now is better program. Just started yan. Binigay ko, ano ba yan? Sisipon ako. So, yan. So, tinanong ko, do you have any access to YouTube? Yung sinabi ko kanina yung script, natatandaan niyo pa? O, tulog kayo. Sinong tulog? Kumakatulog init eh. Okay, so, ayan. So, sabi ko, gusto ko kasi online din ako once matapos mo na yung video so that I can answer your questions if you have any. Please let me know if you're available now. So, sabi niya, okay, I will just change my headset. Kaloka kasi. Di ba parang kaming super close na, di ba? So, yan. So, please wait for a while. So, meron din kasi, meron po sa call center agent na tinatawag within the call. Though may call flow, hindi po kami robot. Meron po tayo tinatawag na rapport. Building rapport. Ibig sabihin, for example, may hinahanap kami sagot, instead of i-hold namin or i-mute namin yung caller, kinakausap namin sila. So, how's the weather there? Lagi gano'n. Tapos si John X, relate. Lagi yung gano'n, di ba? So, yan. So, yan yung part of the small talk. Small talk na lang, para maintindihan lahat. So, sabi ko, nag-nap ako kanina, 5 p.m. to 8 p.m. Sabi niya, what a nap? Okay. So, yan. So, alright, ito po, binigay ko yung link. Please let me know once you are done watching the video. Thanks. So, lagi ko sinasabi, please let me know once you are done watching the video. Para yun yung huli nila makikita. Na para, ay, oo nga pala, babalikan ko si Abby. Parang ganon. So, sabi niya, okay na po. So, may tanong siya dito. Pero hindi ko pinansin. Pero nakita ko yan. Bakit?
Kasi, yung answering ng questions, di ba dun pa yun sa closing the deal or preparation to close, tama? Okay, so yan. So ano naman pinaka nagustuhan mo sa napanood mong video? So sabi niya, yung Asian Cruise, tsaka yung car. Do you think it would be really helpful para madagdagan ang income niya sa family? So sabi niya, opo. So sabi ko, nice. So I think ready ka na mag-start. Diba? So I'm closing the deal na. So ano yung question mo about sa, actually ano daw yung G3, Group of Three Consumers, diba? So ano yung, ang sagot niya, paano po pag-apat sila? Dapat po ba talaga tatlo lang? Yun actually. Di ba? Ayos yung ano niya, tanong. So, yeah. So, dyan na yan, Q&A part. So, actually marami yan, Q&A part. And, syempre, bibigyan din ako ng mga side comments about kung ano man yung sinasabi niya. And then, may chikahan part pa. Chikahan part ulit. And Q&A part, chikahan and Q&A part. Alright? Ayan, so yan. So sobrang nagchichikahan na kasi kami. Kaya po pala, how can I join? Kasi sinabi ko na sa kanya, she's ready to start, di ba? So yan, sinabi ko na, you need to buy the business kit worth $4,999. And then po yung mga codes for registration. Tapos, online yun, Tuesdays and Thursdays afternoon and night. Doon ako sa Galleria. Ayan, so you told me 2 p.m. to 12 midnight yung shift. Kasi sinabi niya eh. Alright? So, available ka ba ng 6 p.m. kahit isang Tuesday or Thursday lang to visit the office? So, ibig sabihin, yung mga una niyang sinabi, hindi ko po yun na parang haba yung unang basahin. Binasa ko po yun. Para mas makilala ko pa yung prospect ko. Eh, di ba, syempre, kung 2 p.m. to 12 midnight, masasagasaan yung bomb schedule natin, di ba? So, ayan. So, sinabi ko, okay lang ba na mag-sacrifice siya ng isang araw? Okay? Yan. So, sabi niya, pupunta daw siya. Ano yan? Thursday yata. Oh, Thursday siya pupunta. Guys, she is from Bataan. She is 6 months pregnant. Nagpunta ko siya dito. Just to join V-Mobile. Okay, balikan ko. Ganun po siya katindi. Okay? So, yan. So, sinabi ko, by the way, ito nga pala, he was Indian. Please let me know at least a day before Thursday so that I can meet with other interested people din pag hindi kayo makapunta. Marami din kasi nagpapasked and I want at least to assist one at a time para ma-assist ko talaga ng todo. Okay lang po ba? Pero totoo, siya pa lang talaga yung kausap ko. Okay? So, bakit? Hindi pa naman tapos, parang Sunday yata kami nag-uusap niyan, marami pa akong makakausap, tama? Na pwede magpa-schedule ng Thursday. So yan, okay po, hindi ko po kakalimutan. Ayan. So sinabi ko, nakalagay na po kayo sa appointment book ko. And, yung closing ko is, yung pag-acknowledge ko dun sa currently niyang ginagawa. Alright? So just always be happy and what you attract will come to you. Bakit ko kaya sinabi yan? I don't know. Sa ano. Alright? So yan, tinapos na. After joining, gusto niyo malaman? Yes! So, ano nangyari sa kanya after joining? Walang ah. Okay. Nag-message siya sa akin. Okay? Hi Mama Abby, I canceled all my lessons today. I'll be focusing on V-Mobile instead. Sino to sa may member na ganon? Meron kasi siya teaching, online teaching job. Okay? So, sabi ko, wow, update mo ko of your progress ha. Tapos sabi niya, V-Mobile My Life Pro Technical Training, part 2 na po ako. So, si Jan Case, yung speaker Jan. So, ako, nagbibigay lang ng small talk. So, how was it naman? Madali naman tindihin. Yup, nagno-notes po ako. Qualified na qualified? Yes. Okay, qualified na qualified. Tapos, akala ko yun na yun. Yun na yun. Bigla siya nag-send ulit ng message. Kaya pala puro typing, wala akong nare-receive na message. Ito yung sinunod niya sinend. At ito po yung mga napanood ko today. Empowerment Training 1, How to Handle Objections, How to Handle Objections by Abby Serrano, Part 1 and 2, Globe Gcash Technical Training, How to Start a Network. Hindi ko po sinabing panoorin niya yan. Okay? Pag kamusta ko sa kanya, unang-unang kamusta ko sa kanya, ang dami niya na po napanood. Sinong gusto maging apply niya?
O ayaw, yeah, very good. Ibig sabihin, hindi kayo manunulat, di ba? Sino yung gusto magkaroon ng member na katulad nito? Yung pay, ganito ang attitude. Di ba? Alam nyo, okay lang na it will take time to qualify people if pag-join, hindi ka naman mangungulit para siya yung umaral ng negosyo. Okay? So, I'm telling you that. Hindi pa pala tapos to. Okay? Sabi niya, panoorin ko po later empowerment program 2 and yung mga videos po ni Mr. John Chester Sheet. Marami po pero short vids lang. Wala akong nasabi, wow, nice, magandang progress yan. Nagulat kasi talaga ako eh. Ang dami niya na napanood. Parang siguro 2 days pa lang yata siya member. Ganon. Okay? So syempre, di ba, nag-travel pa siya ulit pa uwi ng Bataan. It will take time, of course. So yan. Nagsabi ulit, kakatapos ko lang po mapanood ng videos ni Mr. Jester. Tapos kanina po nabasa at na-revise ko na po ng konti yung script. Thank you po ng marami. Bali, naging more like me na po yung script. So, sinasabi niyo talaga i-updates niya. So, yan ang gusto ko talaga, yung ma-revise niyo yung script para mas maging natural. Bali, binigay kong script is guide lang. Okay? Pero if you're starting, wag niyong masyado i-revise. Okay? Kaya lang niya, mas na-absorb kasi pinag-testingan ko siya. Na-experience niya maging prospect ng isang call flow. Kaya mas na-absorb niya agad. Kasi, syempre, na-try sa kanya eh. Alright? So, yan. So, sabi ko, challenge ko siya na she can complete her G3 within 2 weeks. Kaso, namanak na siya lately. So, hindi niya mabigyan ng panahon. Pero habang parang within a week yata na nanganak siya, nakita ko, nagpo-post na ulit siya ng ad sa V-Mobile, sa Facebook. Ganun ka, grabe. Tapos, sabi niya, gagalingan daw niya, and marami pa daw siyang questions. Ito nakakatuwa lang, kasi sabi niya, marami po akong questions, Ma'am Abby, pero iniipon ko pa. Baka kasi mapanood ko din sa mga training videos. Pero pag hindi ko na po talaga mahanap ang sagot, ask ko na lang po kayo Sino gusto ng member na gano'n? Nakasabay. Okay? Di ba yung iba, nandun na sa training video, or sa training, or hindi na nga video, babasahin na lang, tatanungin ka pa. Correct. Tama? At di siya, alam niya na kailangan niya munang explore yung mga training materials before siya magtanong kasi baka nandun na. Okay? And also, sabi ko, alright, good night in advance. Go, go, go lang kung ano yung discard mo. Tapos bigla siya nag-reply, I am a leader. Ayos Tapos yung pala, kagabi po pinanood yung Empowerment Program 2 Part 1. Yung kasi yung Empowerment Program 2, yun yung awake, yung dati yung dating training module. It's Awaken the Empowered Leader in You, na ako yung speaker. Kaya pala gumanon siya, I am a leader. Nagulat ako, di ba? Weird. Tapos yan, so natapos niya na pala. So sabi ko, wow, that's good. Speechless ako sa kanya, parang hindi ako si Abby Serrano, di ba? Okay, so yan, good job. Pwede ka na sa field. Go, go, go. Sabi niya, Ma'am Abby, possible po ba na dadating yung time na maging speaker din ako sa BOM? Yes, yes. Sino yung gusto mong member na nag-a-aspire na maging speaker siya? Ako. Diba? Gusto mo yun? Yes. Okay? Ibig sabihin kasi pag gusto mo maging speaker, siya na yung may initiative manood ng mga BOM videos or umatid ng mga BOM para matuto Diba? Sabi ko, oo naman, ikaw magde-decide nun. Walang kailangan magsabi sa'yo kung kailan. Basta pag feel mo na, go. Sabi niya, wow! Doon po ba sa office? Diba yung... Ganun siya, talaga. Tapos, syempre sabi ko, eventually pwede ka sa office, syempre. Tapos sabi niya, parang na-disappoint, no? Pero gagawin ko po yung goal. Doon sa stage, nakita niya kasi doon. Stage ang tawag niya dito, okay? So, pero for now, sabi ko, syempre, set expectations, di ba? Hindi naman kasi talaga agad-agad na speaker ka dito Alright? So, it takes time din. And it takes practice. So, hindi pa muna kasi need na accreditation. Ako nag-start ako sa garahe ng isang bahay sa Batangas. Okay, dyan ako nag-start. Sabi ko sa kanya. Tapos sabi niya, yup, opo, I understand, ma'am. So, akala ko tapos yung conversation. Sabi niya,
Gagawin ko po sa amin sa bahay. May garahe po kami. Di ba? Copy business, bakit? Okay, talaga ako. Maghahanap po muna ako ng pagpapractice. Alam mo, talaga ako, hehehe na lang nagsasabi ko. Okay, so yan. Sabi niya, practice makes perfect po, di ba? I love this talaga. Sige po, nood na ako ng video. So siya na rin paalam, isa nanonood pa siya ng video, ang gulo ko kasi. Okay, so yan. Okay, so sige, maganda yan. Sige, aspire to be a speaker. So, di ba, it takes time nung prospect pa lang siya, di ba? Pero nung nag-join siya, na less ba yung time mo to mentor that person? Yes. Time, super time saver. Kasi hindi mo na siya kailangan tutukan, hindi mo na siya kailangan pilitin, hindi mo na siya kailangan i-remind. May initiative siya. Naintindihan? Yes. Now, if you want to have that kind of member, you just follow the strategy. Okay? Feel free kung ano yung feedback nyo, sabihin nyo lang sa akin. Alright? And, eto po, tapos na, reminder lang, huwag nyo gawing komplikado yung mga bagay-bagay if they are really, really simple. Kasi sabi natin, napakahirap mag-invite, napakahirap kumausap, ang daming rejections, objections. I'm telling you, if you are using the call flow, step by step, less yung objections. Kasi bakit? Ang mga nag-o-object lang, sila yung mga tao hindi naman talaga ganun ka-qualified. Okay? Ang nagre-reject din, sila yung mga tao hindi ganun ka-qualified. Pero if you qualify the people that you are talking to at the first part ng conversation mo, less yung objections, less yung rejections. Actually, minsan, rejection-free. Bakit? Ikaw ang nagre-reject, inuunahan mo na siya. Tama? Yes. So, yan. So, napakadali lang niya. Copy-paste, deliver mo. Diba? So, marami po ba natutunan? Yes. Sino po yung mga naliwanagan? And then there's a light, mga ganon. Okay? So, maraming salamat po, kahit po napakainit po ngayon. Okay? So, nandito pa rin po kayo. Again, maraming salamat po, and magandang babae po ko sa inyong lahat.